Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video, magre-review tayo ng product. Ito ay ang L'Oreal Infallible 24-Hour Fresh Wear Foundation. Pinabili ko lang siya sa kapatid ko sa Watson sa Pilipinas. So ganito ang itsura niya. Price range is 490 to 700 pesos. Nabili ko siya for 490 pesos pero ang naka-price tag sa kanya is 700 pesos. Parang sale yata siya nung time na yon. And online is 550 pesos. So, nandito naman yung ingredients niya. May barcode siyang nakalagay dito. And andito yung claims niya. 24 hours fresh finish, cover imperfections, no transfer, no shine, no dry out, no mask effect, new oxygen technology, breathable formula, available to in 8 shades. So, nandito naman yung shade niya. Ang napili kong shade is 140 Golden Beige. Ang batch code, manufacturing date, good for 12 months after opening. At ito ay 30 ml. So kung bagong bili lang to, dapat nakaseal pa to. So nakabalot pa siya sa plastic and bubuksan natin siya. So ganito ang itsura ng packaging niya. Babasagin to. And ito naman ay plastic. De-pump siya. And mas maganda pag de-pump dahil mas hygienic at mas control nyo yung paglabas ng product. Kaya maganda kung de-pump ang foundation. Mas makakatipid kayo. So ayan, tinapos ko ng aking mata. As usual, kung ikaw ay laging nasa channel ko, lagi ko talagang inuuna ay yung mata ko. So ngayon, mag-proceed na tayo dito sa ating foundation. Tatry natin itong fresh wear kung ito ba ay pack na pack or lagpak. So, ang aking skin type ay combination. Very oily here. Dito sa T-zone and dito sa aking baba. Ito naman ay normal lang. Breakout prone din ako. Sobrang sensitive ng skin ko. And meron akong mga lited dito. Marami akong lited. At saka meron pa akong natitirang breakout. Yan yung dahilan kung bakit ang tagal kong hindi gumawa ng tutorial. Halos 1 week din akong walang inilabas sa tutorial dahil nagpagaling muna ako ng face. So, ayan, titingnan natin kung makakover ba niya itong mga spot-spot na to dahil meron pa rin natira. At itong aking mga lited dito, tingnan natin kung makakover niya. Kasi ang claim niya is, it covers imperfection daw eh. So, sige, tatry natin kung makakover nga naman niya itong mga imperfection ko. We will see. Okay, so bubuksan ko siya. And shake well before using, girl. Today, mukha akong matinong babae, diba? At suot ko ang aking uniformeng pang tutorial. And then, ipump natin siya dito. Oh. Ayun. Ayan ang itsura niya. Very liquidy ang consistency niya. Sana naman match to sa skin tone ko kasi isa lang shade ang binili ko. Parang okay naman. Match naman sa akin. So, ang gagamitin ko ay beauty blender dito sa kanan at brush naman dito sa kaliwa. Try na natin. Mabango siya ha. Mabango. Ayan. Napalagay na sa ilong ko. Napadut-dut na. So, lagay muna natin sa aking face. Ang bango niya. At malamig siya sa mukha, in fairness. Malamig siya. Isang pump lang to. Ganito ang itsura niya pag beauty blender ang ginamit. Napansin ko na soft matte lang siya na may pagka-dewy. Hindi siya matte na flat at natural yung itsura niya. So makikita nyo parang skin ko lang din. Yung datingan niya is naka-foundation ka pero hindi ka mukhang naka-foundation dahil parang skin mo lang. Na-cover niya yung lited ko. Okay, at hindi siya nakaka-emphasize ng texture. Maganda naman. So, try natin pag brush yung ginamit. Tamang-tama lang yung shade na napili ko, yung Golden Beige na 140. Parang kakulay lang talaga siya ng balat ko. So, ayun, hindi siya mukhang nakapatong. Maganda naman. Isang pump ulit. Mas gusto kong nilalagay ko sa mukha ko muna. At saka natin iba-blend. Super thin lang ng consistency niya talaga. Palitan natin yung brush. Ayan. So, pag brush ang gagamitin, tingnan natin kung paano siya mag-perform. Ito yung ginamit kong brush.
Mas matipid pag brush yung gamit kumpara sa beauty blender kasi masyadong thin yung consistency niya. Kaya nasisip-sip lang siya ng bongga ng beauty blender. Nakakover naman niya yung redness sa gilid-gilid ng ilong ko, in fairness. At saka kahit brush lang yung gamitin, kung tatanungin niyo ako, mas gusto ko parate na beauty blender yung gamitin. Pero kahit brush yung gamitin niya, ang ganda ng finish niya. Wow! So, ayun, natakpan naman niya yung litid ko. Meron lang konting-konti pang spot dito. Hindi niya masyadong natakpan. Pero not bad. Yung litid ko hindi nakita. At hindi naman lumitaw lalo yung mga texture ng breakout ko. Maganda, maganda. So, tatry naman natin siya. Ibe-blend natin siya with concealer kung mag-move ba. Ayun, hindi naman siya nag-move. Hindi katulad ng L'Oreal Infallible na Pro Matte. Ayaw ko sa Pro Matte na yon kasi pag nag-concealer ka tapos i-blend mo sila together, nag-move siya. Ito, hindi naman siya nag-move. Ayun, natapos ko na ang aking makeup at okay naman siya. Natuwa ako sa kanya. 1:30 na ng tanghali ngayon. At babalikan ko kayo mamayang 9:30 after ng 8 oras na wear test. Titingnan natin kung uubra to sa kainitan ng Singapore at kung uubra to sa oily kong T-zone. Napakainit ng panahon ngayon, so magandang mag-wear test today. Pero maganda ang first impression ko sa kanya. Nakakatuwa siya, nagpapasiklab siya. Pero titingnan din natin later kung totoo nga ba ang sabi-sabi na ito nga ba ay bongga, pack, or lagpak. Hi! So ayun, lalabas tayo. Punta tayong grocery. Oh, look at me. I think I look matino today. Hindi ako mukhang puta today. Very banayad. Very decente. I love it. Hi there! Nandito kami sa palengke, nag-grocery, namimili ng kung anek-anek. Ayan, ginagawa ko lang ang aking routine sa pang-araw-araw channelu. At eto, ganito ang isura niya. Okay pa naman siya for now. Pero medyo nag-oxidize ng kaunting-kaunti lang. Yun lang naman ang napansin ko. Okay, time check, 7 PM. Hindi na ako fresh. Ang haggard-haggard ko na at feeling ko, naglalangis na talaga ako. So, yan lang. Update lang. Later, babalik ako pag alas 9:30 na. Okay, bye! Hello guys! Magandang gabi. Ako ay nagbalik sa ating pag-wear test. Nakawalong oras na tayo. And obviously, ayan, ang kintab. Naglalangis-langis na ang aking muka at naglalagkit na at very haggard na. Hindi na fresh. At nag-oxidize na ang aking skin. So, itatest natin, mag-blot tayo ngayon kung ganong kadaming oil ang makokolekta ko after 8 hours. Kasi kanina fresh na fresh, matte lang na kinis-kinisan. Ngayon, super oily na, hindi na magandang tingnan. So, try natin kung ganong kadaming oil ang aking makokolekta. Ayun, ang dami agad. Isang lapatan pa lang yan, ha? Ayan. Ganyang kadaming oil. Hindi pa tayo tapos. Kukuha pa ako ng another blotting paper. So, eto ang nakolektang oil. Mas madami siya sa usual na pag-o-oily ko. So, yon. After kong i-blot, fresh naman ulit. Ayun, after kong i-blot, okay na ulit. Kanina talaga haggard na haggard ako. Hindi ko kasi ugaling mag-blot pagka nasa labas ako. Kung ano yung itsura ko nung lumabas ako, hindi na ako magre-retouch, hindi na ako mag-blot hanggang pag-uwi ng bahay. So, ayan, ganyan ang oil na nakolekta ko. So, kung oily ang skin mo, magbaon ka ng sandamakmak na blotting paper dahil ipapahiya ka nito. Pero, ang kagandahan sa kanya, kahit nag-oily na ako, hindi nag-move yung foundation. So, nandun pa rin siya. Kasi pag minsan, pag nag-oily ako, nawawala na siya sa ilong, nawawala na siya sa lugar, talagang nag-move na siya. Pero eto, nag-stay talaga siya sa ilong ko, hindi siya naghulas, kahit nag-oily ako. Check naman natin kung nagtatransfer ba ito. Gamit tayo ng tissue. Bago lang nagtatransfer, hindi ako satisfied, kuskusin ko ng konti. Hindi nagtatransfer. Hindi siya nagtatransfer, ha? Wow. Maganda, ha? Totoo yung claim mo, hindi ka nagtatransfer.
Good, good, good. Hatulan na natin ang foundation na ito. Ito ba ay pack or lagpak? So, unahin natin muna yung claim niya na 24-hour fresh wear foundation. Kung oily ka, no. Hindi niyan kakayanin. Within 5 hours, talagang nag-oily na ako. Naglagkit na ako. Kailangan mo talaga ng blotting paper. Magbabaon ka. Hindi pwedeng walang blotting paper. Pero pag na-blot mo naman, okay naman siya. Pero kung dry at normal yung skin mo, I think pack na pack na pack na pack ito for you. 24-hour fresh finish. Pag oily, no. Unless may blotting paper. Cover imperfections. Na-cover naman niya yung imperfections ko, like yung litid ko. Na-cover naman niya, it's a yes. No transfer? Yes. No shine? Kanina, oo, medyo matte naman siya na healthy looking matte nung una lang. Pero dahil nga oily ako, ayun, super shine. No mask effect? Yes, true. Para talagang siyang skin mo lang, hindi mukhang peke, mukhang natural na natural. Para siyang yung paborito kong NARS Natural Radiant Foundation. It's a yes. Yun nga lang, nag-oxidize siya. Yun yung ayoko sa kanya. Pero hindi naman singlala ng Pro Matte na infallible ng L'Oreal. Kasi yun talaga, nagmukha ako nasunog, para ako natosta. Sabi, long lasting? Oo, long lasting siya. Basta magbablot ka lang, hindi naman siya nag-move. Yung aking ilong na paratitong nawawala ng foundations, at the end of the day, wala na siyang funda. Nagstay siya sa ilong ko. Yes, it's true. Yung nagustuhan ko sa kanya is easy to blend, buildable coverage. Parang skin lang yung finish niya. Na-cover naman niya yung mga litid-litid ko. Siguro pagka sobrang lala, like dark spot or whatever, hindi niya mako-cover. Pero yung mga simple-simplehang litid lang naman at saka yung mga tagihawat na pabebe, very light lang, mako-cover niya talaga. Ayoko sa kanya is nag-oxidize, mabilis mag-oily. Hindi siya bagay sa oily. Pero kapag normal ang skin mo at saka dry, I think babagay talaga to sa'yo. So, I still recommend it kahit nag-oily ako, kahit na Hagardo Versosa na ako kanina. Kasi nung ibinlot ko naman, bumawi siya, fresh pa din siya. At isa pa, kay brush or beauty blender ang gamitin mo, maganda rin siya. Tapos, nag-picture ako ng may flash at walang flash. Okay din siya sa flash photography. Hindi ka magmumukhang mumo. Pack na pack, carry boom boom. Tulad ng sinabi ko, breakout prone ako. Hindi naman nangate yung mukha ko. Wala namang pangangate. Hindi nag-react. Walang tumubo. Ganun. Hindi siya nakaka-emphasize ng texture. Basta talagang bilin na bilin ko sa inyo, magbablot kayo para ilaban to sa digmaan. Wala siyang oil control girl. So, ayun lang guys ang aking hatol. It's a yes for me for its price. At saka sa isang drugstore foundation, may pinaglalaban siya. Hindi ako na-disappoint sa kanya. Kanina, nung time na Hagardo Versosa na ako, parang sabi ko, parang pangit siyata nito ah. Pero after kong mag-blot, nag-iba, I changed my mind. Nag-iba yung aking impression sa kanya kasi kahit naman pala mag-oily, basta iba-blot mo lang, maganda pa rin siya. Fresh pa din siya. So, ayun lang girl. Bye-bye! And thank you sa lahat ng nanood. Sana ay nakatulong ito sa pagde-design nyo kung bibili kayo or hindi. Share your experience, comment down below kung nagustuhan nyo ba ito or hindi, kung nag-work ba sa inyo, para naman makita ng ibang viewers na hindi pa natatry ito. So, ayun lang guys. Thank you and subscribe to my channel kung hindi ka pa nagsusubscribe. Bye!